po. Hello, magandang hapon po. Huwag ko kayo magsasawa sa itsura ko. Dahil uuwi na rin ako. Miss na miss ko na yung church, pati yung mission namin. But I thank the Lord, Pastor Louie, thank you. It's really your pastor whom God used para daupang palad ko pa ang marami pang mga kaibigang pastor. It's good to have good friends in the ministry. We are not perfect, but we thank the Lord we have the same goal in life to please God. And we encourage one another. We had a good time of fellowship. Hindi po kami puro tawanan lang. Nag-uusapan po namin ng ministry, paano kayo mamahalin pa ng lubos, paano kami magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Continue to pray for us. It's not an easy task to be an overseer of God's people. I always encourage the people in the ministry, hanggat hindi lumalaban yung ministry mo, galingan mo na. Yung computer, hindi yan lumalaban. Kaya pag ang computer ministry mo, pindot ka lang ng pindot, hindi pag pinindot mo yung A, biglang B ang lalabas. Hindi, di ba? A din ang lalabas. Yung piano, kung ano yung pindutin mo dyan, hindi yan makikipaglaban sa'yo. Piano yan eh. Darating ang panahon, tao ang iyong imi-ministry. At ang tao, hindi laging susunod sa'yo. Minsan, lumalaban din. Pero magpatuloy tayo. Kaya galingan natin. Lahat ng ito'y biyaya ng Panginoon. Pinagkalooban tayo ng time to serve Him. Let us do our best. Let us give our best to God. Amen? If I'm not mistaken, meron bang nakakaalala sa inyo na preach ko tong mensahe sa Genesis 15? Wala, no? So, iba, ano? So, tama nga. Ito nga yung mensahe na para sa atin ngayon. Kasi kung uulitin ko, may another message pa akong ipipreach. But allow me to preach to you a message entitled, After These Things. After These Things. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magbasa ng mga talata ng Biblia sa Genesis chapter 15 verse number 1. Genesis chapter 15 verse number 1. If you're there, say amen. Ready, read. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Father in heaven, allow me to speak and preach your truth. I pray that the Holy Spirit would move in our hearts. We will be sensitive. We will worship and bow down our hearts and minds unto you. And so we will submit to your authority whenever the Holy Spirit will deal something in our hearts. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. You may now be seated. Ano yung mga nangyari bago itong Genesis 15:1? Makikita po natin dito that the Lord God said to Abraham in a vision, Fear not. Fear. Can you imagine Abraham fearing, being afraid? The man who was all willing to surrender his son and offered him as an offering. The man that faced many challenges of faith all throughout his ministry. Paano kayang matakot ang isang Abraham? But surely the reality is there. Everyone who loves the Lord, everyone who serves the Lord will experience fear. The reality of fear. The Bible does not tell us that there is no fear in serving God. There is no fear in love, but there are times that we're not perfect in loving God. And so we are afraid. Natatakot tayo. Even in death, we are afraid. Sino ba sa inyo lagi na lang hindi natatakot sa kamatayan? There are times that I'm not afraid to die. There are times that I am. Minsan nga yung simpleng heartburn lang, iniisip mo, heart attack na. Kasi natatakot kang mamatay. Mamamatay na ako. Marami ka lang kinain. Ha? Sa susunod, magbawas ka ng pagkain para hindi mo iniisip lagi na mamamatay ka. Oh, we are so afraid of death. But praise the Lord, the sting of death is already gone when Christ resurrected from the dead.
You should not be afraid of dying. Heaven is a promise for those who will believe God. But even David, the king who fought Goliath and defeated him in Psalm 56:3 says, "What time I am afraid, I will trust in Thee." Anumang araw, anumang oras akong matatakot, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ano ba ang mga bagay na pwede nating ikatakot? Una, the uncertainty of the future. We don't know what happens next. Regardless of the talents you have or the fortunate things that you receive, you have to understand that we do not know what happens tomorrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. We don't know what will be the outcome of our children that are growing up. We don't know what will happen in the church by the next years. We don't even know what calamities would be brought to us. We don't know. And because of the uncertainty of the future, we can be afraid. But the Bible tells us in Hebrews 11:8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. Ladies and gentlemen, when God told Abraham to leave Ur, he never know what will happen next. He does not even know the path to take. He does not even know the kinds of people he would face. It is so frightening sometimes when you don't know what happens in the future. The uncertainty of the future, the impossibilities of the challenges. The impossibilities of the challenges. Ladies and gentlemen, mga mahal kong kapatid, marami sa buhay natin, lalo tikit sa panawagan ng Panginoon, na parang hindi mo makita kung paano mangyayari. When your pastor started this ministry years back, he never dreamed about your faces. Hindi niya kayo napanaginipan kasi kung hindi, baka hindi na siya nagpastor. Hello? Hindi namin, joke lang. Ha? Saan kayo serious eh? Baka lalo pa siya magpastor kung napanaginipan niya na kayo nung araw. Pero he would never know that there will be a church that would love God and serve the Lord and unite to do the work. Never thought about any missions conferences being held. Never thought about any speakers that would preach for us. Bless God, these things are impossibilities when we got the calling. Hindi namin alam yan nung tinawag kami. Ang nakikita lang namin, tutong na bigas at saka talbos ng kamote. That's what we saw when we were called. We never knew what happens next, and also the impossibilities of the challenges. When God wanted us to step on the step of faith, when you supported mission, when you sent out your own missionaries, when you train men and women for the Lord's work, there are so much impossibilities. Just one single life of a cold. Isang buhay lang. If Pastor Louie would come here nung panahon na hindi pa siya saved, and he would come here, you would never think he would be a Pastor Louie one day. Yung mga Bible student ninyo na kumakanta dito, nung unang dumating yan, ako, parang imposible talagang mabago ang buhay nito. Kung ako lang ang magkakalkula, wala nang pag-asa ito. Are you with me now? I remember the first time I went to Bible school, grabe talaga ako mangopya, oh. Nasanay kasi ako sa high school, kasi section 21 ba ako? Nga, paano layo? So yung mga first section, 1, 2, 3, 4, 5, may mga kabarkada kami sa fraternity. Sinusulat na nila yung sagot. Next ano kami? Huwag niyong gayahin, ha? Yung next kami na session, yung next na session, may mga nakasuot na sa ilalim. Lahat ng technique sa pangungopia, alam ko. Kaya dinala ko sa Bible school. Nung dinala ko sa Bible school, unang linggo pa lang, first month pa lang, i-kick out na ako. Kasi nga, nangongopia ako. So, napakahirap. Kaya mga teacher ko, pag tinitingnan ako, sabi, walang pag-asa tong batang to. Walang kapag-asa to. Nainom ng alak, naninigarilyo. Nobody thought that I would be preaching. But praise God Almighty, during my first year, last sem, and then second year, first sem, God dealt with my heart. God broke my heart, and convicted me to serve Him for life. And praise God, on that day, God changed everything. Yung worst student, naawardan pa ng Pastor Nable. Impossible eh. Kung sumuko yung pastor ko, kung sumuko yung mga tao sa akin, nakakatakot kasi ang daming imposibleng bagay, lalo na yung utang mo. Parang imposible. Di ba? Huwag mo na kasing dagdagan. Kaya lalong magiging imposible yan.
Magsama-sama na tayong aralin paano tayo makabayad para makaahon na tayo sa buhay na ito. Dahan-dahan nating alamin kung paano itama ang lahat. Ang first step, sabi nung napanood ko, gupitin mo lahat ng credit cards mo. Hello? Are you still with me? But there are impossible things. Yung mabuntis si Sarah. Nakakatakot yan. Alam niyo yung nakakatakot? Yung sabihin sa'yo ni Lord na manganganak, yung 90 plus years old. Kaya nga siya natawa, paano siyang magpagatas? Ay talagang walang. It's so impossible. Yung ipa-offer sa kanya si Isaac. Mga kapatid, yun ang parang nakakatakot para lahat sa akin. Yung ipagigilitan ng leeg yung anak ko. Offer your son, thine only son. Nakakatakot, ano? But my faith conquered his fear. Faith conquered his fear, and he was all willing to offer his son, believing that God can raise him from the dead. The promise of many nations. There are so many things. There are so many impossible things in this ministry. Who would have thought that you would do a missions conference? It's an impossibility during our early days. And I know and I believe men and women and families and church members and preachers, I know that there are things in your mind that you want to do for God, or you even dream that God would do in your life. And as of now, it's an impossibility. Amen. But do not be afraid. Do not be afraid. The uncertainty of the future, the impossibility of the challenges, the temptations and trials along the way. The temptation and trials along the way. It's one thing to say that they're enemies, and another thing to face them face to face. Yung harap-harapan mo ng kaharap yung mga mamamatay tao, yung harap-harapan ka ng nakikipaglaban, yung kukunin na ng hari ng Egypt yung asawa mo at wala kang magawa. That's a trial that is so hard. Ang hirap pumunta sa ayaw kong mangarap na magkasakit ako, but it is a possibility. Ayaw nating mangarap na masunugan, but it is a possibility. Along our way of Christian life, there would be trials upon trials that we would face. There would be challenges of faith, tempting you to leave God and live your life on your own. Do not trust the church. Leave it and leave the Lord and live your life on your own. That's the temptation and trials along the way. But folks, God said to Abraham, Abraham, fear not. Fear not. I am thy shield and thy exceeding great reward. What a promise to the God who created the heavens and the earth. You know my life verse? Yung iba nagpapirma sa akin, di ba? Psalm 121, verse 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. The God who called me to serve Him for life is the God who created the universe. The God you give your sweat and blood and time and tears and money is the God that provided your salvation. Praise God, it's not man. Praise God, it's not your pastor. Praise God, it's not Pastor Season. Praise God, it's not any church. Praise God, it's Him. It's Him who is alive and well. Ang Diyos ang nangako kay Abraham, pangako kanya, ako ang iyong pananggalang at ang iyong sobra-sobrang pabuya. Mga kapatid, kung ang Diyos ang nangako sa atin, matiyak ka lang na Siya ang kasama mo, matiyak ka lang na Siya ang piliplis mo, hindi ka dapat matakot sa kung anong sasabihin ng tao. Napakadakila kung maririnig natin ang kanyang tinig na magsasabi, anak, ako ang iyong pananggalang at iyong sapat na pabuya. It is more than the promises of men. It is more than the gifts. It is more than the rewards. It is more than the money or promotion that your company can give. It is more than what your mother and father promised. It is more than what can any man would say. It is God, and God who said, I am your shield and your exceeding great reward. And with that, Abraham can face anything next. Pag yun ang nagsabi ang Panginoon, just be sure na ang Diyos, ha? May bumulong sa akin
Ang sabi, gamiton ta ka. Si Kibulo yan. Nagsabi, nakarinig daw siya ng tenga, sa kanyang tenga. Gagamitin siya ng Panginoon. Kinausap daw siya. Hindi, walang bubulong sa'yo. Pag may bumulong sa'yo, hindi yan si Lord. Ito ang bubulong sa'yo. Tapos na ang Bible eh. Kung wala pa ang Bible, baka makipag-usap sa'yo ang Diyos. Anak. Pero pag may gumanyan sa'yo ngayon, tumakbo ka. Kasi hindi si Lord yan. Si Lord makipag-usap sa'yo sa Bible. Kaya't hindi siya makikipag-usap sa'yo kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung hindi ka nakikinig ng preaching, kung hindi ka sensitive sa kanyang mga salita, kung hindi mo sinusunod ang kanyang mga sinasabi, you will never know much about Him. But folks, as you dive deeper into the words of God, as you listen to the messages, as you jot down all the points, as you meditate on the words of God, as you read, as you study, God will speak to you. And when you are sure that it's God speaking to you, telling you, do not be afraid, do not be afraid. Hindi ka na dapat matakot. Ang Diyos na ang nagsabi, hindi ka niya pababayaan at iiwan. Hindi ka dapat matakot anuman ang gawin ng tao sa iyo, sapagkat ang Panginoon ang iyong pananggalang at ang iyong sapat na pabuya. That's the greatest reward of life. God Himself. But I want you to consider, and my preaching will concentrate in these first three words. After these things. After these things. Pagkatapos nito, tsaka kinausap si Abraham. Huwag naman kakalingkod mo lang sa Lord. Kakaalagad mo lang sa Ginoo. Gusto mo na agad yung I am your shield and thy exceeding great reward. Hello? Gusto mo na agad ng blessing. After these things, may mga nangyari muna. Bago marinig ni Abraham ang katiyakan ng Panginoon na hindi kita iiwan. Ako ang iyong shield at ang iyong exceeding great reward. Number one, ano yung mga nangyari? Bago matanggap ni Abraham ang dakilang pangako ng Diyos. Are you there? Number one, chapter 12. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse number 1. The Bible tells us, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Verse 4, so Abraham, hello, departed. If you will study the life of Abraham, nakatira siya sa Ur of the Chaldees. Yung Ur of the Chaldees, capital city yan ng Mesopotamia. One of the capital cities inside the land of Mesopotamia. The ancient civilization show us na yan ang isa sa pinakamayamang syudad. Tapos sabi ni Lord sa kanya, alis ka dyan. Okay, sana, alis ka na sa Jensan. Sana ko punta, Lord? Davao. Ba, pwede. Di ba? Alam mo yung next eh. Kaso ang sabi ng Panginoon, alis ka dyan, saan ka punta? Basta. Hebrews chapter number 11. Hebrews chapter number 11. Verse number 8. Hebrews chapter 11, verse number 8. Are you there? Ready, read. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sabi ng Panginoon sa kanya, alis, layo. He first separated from more. Mga kapatid, gustong-gusto natin ng blessing, pero ayaw naman nating tigilan yung mga bagay na pinapatigil na ng Diyos. Kung gusto mong makasama ang Panginoon at malaman mong hindi ka niya iiwan at pababayaan, tigilan mo muna yung mga bagay na ayaw na ng Diyos sa buhay mo. Bitawan mo na yung mga hindi tama. Tao po.
Alam mo yan. At alam ko yung akin. May mga bagay kang ginagawa na hindi masaya ang Diyos. Bago ka magdrama at sabihin mo sa Panginoon, Lord, di mo ko pababayaan. Layuan mo na muna yung addiction mo. Kung may sumasyat pa ng alak dito, huwag kang pala Abraham agad. Bitawan mo na yung alak. Hindi yan para sa Kristiyano. Hindi ka sasama ng Panginoon kung amoy alkohol ka. Okay yan sa hindi ligtas. Bakit si Lord gumawa ng alak? O babalik na naman tayo dyan. Hindi emperador ang ginawa ni Lord. Sabaw ng ubas ang ginawa niya. Oinos, wine, grape juice po yon. Hindi po yun, Napoleon, BSOP. Hindi po yun, Red Horse. Ano ang akala nyo? Nakipagtagayan si Lord sa mga apostol niya? Hindi po. Para sa hindi ligtas yan eh. Just using your right money, hindi para sa Kristiyano ang alak. Layuan mo. Gusto mo ang Panginoon maging shield mo at ang iyong exceeding great reward, samahan ka niya sa lahat, bitawan mo na yan, kapatid. Hello? Yung mga lalaki dito na natutukso kayong mambabae, gusto nyong pagpalain ng Diyos ang pamilya nyo at kayo, tigil-tigilan nyo na yung pagpapakyut sa iba. Hello? Pang-unbeliever lang yan. Para lang yan sa walang takot sa Diyos. Ikaw na may takot ka sa Diyos, kahit yung asawa mo nag-iba na ng hugis, mahalin mo yan! Kahit maingay pa siya sa kalembang ng simbahan, mahalin mo! Para mahalin ka ng Diyos. Tigil-tigilan nyo yan. Mag-ingat tayo, nakakatakot talaga. Gusto talagang wasakin ng dyablo ang pamilya natin. Ha? Kaya kayong away kayo ng away sa bahay, mag-ayos na kayo. Mag-sorry na yung dapat mag-sorry. Ayaw na yung mayabang. Bakit? Kasi hindi tayo tutulungan ng Panginoon pag tayo sa loob ng bahay, away ng away. Hindi masaya ang Panginoon. Hindi, and their prayers will not be hindered. Sabi, hindi mahahadlangan ng panalangin ng mag-asawang nag-aayos. Pastor, yung mga anak na lang namin ang dahilan ng aming pagsasama, magbago na kayo. Hindi anak ang dahilan ng pagsasama. Si Kristo ang dahilan ng pagsasama. Yung nagbayad ng iyong kasalanan, yung nagmahal sa'yo. Iayos nyo na yung relasyon yung mag-asawa. Tigil-tigilan nyo ang yabang at kasalanan. Bitawan nyo yan. Misis, mag-submit na kayo. Tama na yung mayabang. Tama na yung sigaw-sigaw sa bahay. Yung preach on down. Opo, kasi biblical yan. Kayong mga mister naman, mahalin nyo ang asawa ninyo. Gawin nyo ang lahat para sa... Kayong mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Gusto nating maging shield natin ng Panginoon. Pero yung gusto niya, ayaw nyong sundin. May nagpa-counseling sa akin. Sabi niya, Tay, kasi bunga ko sa pananampalataya, yung asawa ko talaga. Wala talagang kwenta. Babae. Sabi ko, nag-submit ka ba? Hindi, sinigawan ko. O, tignan mo, gusto mong i-bless ni Lord yung asawa mo, ikaw ayaw mo sumunod sa Diyos. Paano kang i-bless ng Panginoon yung asawa mo, ikaw ayaw mo sumunod sa Kanya? Sabi niya, mag-submit, laban ka ng laban. Para kayong nagsasabong lagi. Mag-submit ka. Mag-pray ka, pag gigil na gigil ka na, sa Lord mo lang sabihin, Lord, feeling ko, bobo talaga tong bana ko eh. O yung huwag mo lang lakasan para hindi marinig. Kasi awit yun. Aw, ang sakit. Huwag mong sabihin, sige Lord lang, Lord. Pero Lord, sabi ni preacher, sabi ni pastor, Lord, mag-submit na ako, Lord. Lord, iiwanan ko na yung pagiging matapang sa asawa. Bibitawan ko na yung pagsigaw sa bahay. Tingnan nyo, i-bless ni Lord ang buhay mo. Bakit? Kasi magiging kasama mo siya. Bago kasamaan ng Panginoon, iwanan mo na yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Tigil-tigilan mo na.
Yung mga young men dito na wala kayo ibang gawin kundi manood ng kung ano-anong mga kalokohan, pag hindi kayo tumigil, wala. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Kasi kung meron mang unang hakbang para makuha natin ang pangako ng Diyos, iwanan na natin yung mga pinapaiwanan niya. Kahit hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Baka may nagsusugal pa dito. O baka mukha lang kayong mababait, ha? Baka may mga nag-o-online sabong pa dyan. May mga tumataya sa scatter. At sumusundot sa loto. Ang sabi ng pag-aaral, mas may chance kang tamaan ng kidlat kesa tumama sa loto. Oho! Aralin niyo yan, mas malaki ang tsansa ng taong tamaan siya ng kidlat kesa tumama siya sa loto. Kaya yung, magkano na ba ngayon? 10 dati nung panahon namin ganito pa ako maggalaw. Lord, please, panalunin mo ako. Shh, shh, shh. Walang tingin-tingin yun. Hello? Walang nangyayari. Ipunin mo yung taya mo na yan at ipagamit mo sa Panginoon o kaya ibili mo ng gatas ng anak mo at nang matuwa ang Diyos sa buhay mo. Tigilan mo na ang covetousness. Ano mang bagay na alam mong ayaw ng Diyos, inaalay yan sa Kanya. Lord, bibitawan ko na ito. Lord, yung Zumba ko, ititigil ko na. Kami nagsusumba-sumba ito. Baka ang laswa-laswa na nung moves nyo, ha? Oo. Exercise yan, di mag-jogging lang siguro. Baka mamaya kasi yung mga moves, mga sexy dance na pinapagawa sa inyo. Tapos ikaw naman, feel na feel mo. Magsi-60 ka na! Hello! Check nyo lang, ha? I'm not against exercise, ha? Hindi, bodily exercise profited little. Pero baka sensual na kasi. Baka sensual na yung mga tinutugtog, wordly song, tapos sensual, tapos Versace on the floor pa yung tugtog. Huwag yan. Layuan na natin yung mga ayaw ng Panginoon. Lord, i-bless mo ako, I will be in the Bible school. Huwag kang mangopya. Tigil-tigilan mo na yung pangongopya mo. Layuan natin ang mga bagay na ayaw ng Diyos. We have a chance at the altar and say, Lord, help me to surrender these things to you. Ayaw mo na ito, Lord. Hindi mo na gusto ito. Lord, salamat. Nire-rebuke mo ko. Salamat. Tinatamaan ako, Lord. Lord, sorry po. Hindi naman kasi tayo perfect. Lahat tayo natutukso. But God wants you to separate yourselves from this. Baka may mga gumagawa sa inyo ng illegal. Mag-pray ka. Lord, malaki ang mawawala sa akin pag binitawan ko tong illegal na ito. Pero mag-pray ka, hindi ka pababayaan ng Diyos pag binitawan mo yan. Iniwanan ni Abraham ang Ur. Nandun lahat ang kabuhayan, nandun lahat ang building, nandun lahat ang future niya. But he left it for God. He separated from Ur. Number 2, he sojourned in Cana. He sojourned in Cana. Nagpatuloy siya doon sa Cana. Alam niyo yung mga kasama doon, mga higante. Hindi naman pinangako ni Lord na pag lagi ka nag-church, para kang laging nasa langit eh. Minsan parang impyerno din. Pag may kagalit ka, tao po, naalala ko, sabi nyo ba, akala ko pag nag-Bible school ako, parang semi-langit. Kaya lang ninakaw yung medyas ko. Kinain yung baon ko. May nambuli pa. Keep on. Sa ating pagsunod, hindi nangangako ang Panginoon ng lagi lalang maayos. Hindi porkit nagtapat ka sa giving, lagi lang na pinoprovide ng Lord lahat ng mga kailangan mo sa araw na gusto mo. Pinoprovide niya ang lahat ng pangangailangan, pero yung timing, ang Diyos ang nakakaalam. Yes. Handa ka bang magpatuloy? Handa ka bang magtiis? Handa ka bang sumunod? Kasi si Abraham, nung pag-alis niya ng Ur, okay na sana. Kaso pagpasok doon, puro kalaban. Are you with me? Puro kalaban. Nakakatakot. Ang daming trials. Actually, in 2 and 3, halos magkarugtong eh. He sojourned in Cana and he survived Egypt. Kasi nagkaroon ng tagutong, pumunta siya sa Ehipto. Kinuha pa yung asawa niya. Kakatakot talaga, no? Pero basta, Lord, sumunod-sunod pa ako sa iyo, puro kalokohan naman pala mangyari sa amin. Balik na lang kami. Di ba ganyan ang pinagsasabi ng mga tauhan ni Moises?
Kaya mo pala kami dinala dito para magutom. Maraming reklamo ang baptist eh. Ang dami na nating napagdaanan, magreklamo pa rin tayo. Parang ayaw pa rin nating magpatuloy. May mga trials along the way. Yes. God wants you to survive. Ang gusto ng Panginoon, manatili ka hanggang sa sagutin niya ang iyong mga dalangin, hanggang sa i-provide niya ang iyong mga pangangailangan, na nakita kanyang nag-stay. Are you still there? He sojourned in Cana. It's one thing to leave something for the Lord, and another thing to keep on doing things for Him. Ibang bagay naman yung iniwanan mo na yung pinapaiwan ng Diyos, pero yung magpatuloy ka at huwag nang bumalik. Magpatuloy ka at huwag nang tignan ang mga nawala. Magpatuloy ka at hangarin mo kung ano pa rin ang next. Kasi bawat stage ng ating pananampalataya may challenges eh. May mga problema. May mga kahirapan. Andyan pa rin yung mga bills natin. Andyan pa rin yung mga unexpected events natin. Andyan pa rin ang mga tragedies. Andyan ang baha, sunog. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Kasi napatunayan niya na sa umpisa pa lang na maraming bagay na hindi alam siyang mangyayari. Nevertheless, He kept on. Handa pa rin siyang magpadayon. Tama ba? Magpadayon is magpatuloy. Handa pa rin siyang magpatuloy o magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. He is still ready to keep on serving God kahit may mga challenges. If we can just look back, I can look back on my past and just thank God para talagang maala-ala mo kaya. Humahagulgul yung kapatid ko, hawak-hawak ko yung kamay niya, and then dinidisciple ko siya ng trail of blood. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi yung inaalagaan niyang bata, kinakagat siya. Yung kagat na talagang babaon yung wala kaming choice. Nagkatulong lahat ng mga kapatid ko, tas tinawag ako ng Panginoon. Sabi niya, wala na bang mangyayari sa buhay natin? Sabi ko, hindi. May mangyayari dahil sinusunod natin ang Diyos. Maipakita lang natin sa Diyos na magpapatuloy tayo ngayon. Yung kapatid ko, malapit na mag-principal. Tsaka yung nangagat sa kanya, nagwo-work ngayon sa church. Amen? Ipakita mo lang sa Panginoon na kaya mong magpatuloy kahit may mga challenges sa buhay. Mag-survive ka naman na kahit hindi dahil blines ka ni Lord, kaya ka nag-serve. Kundi kahit walang blessing, nag-serve ka. Kahit hindi pa sinasagot yung panalangin mo, nag-faithful ka. Kahit wala pa yung mga pangako ng Diyos sa'yo, minamahal mo na siya. Survive Egypt. He separated from Ur. He sojourned in Cana. He survived Egypt. And number 4, he stayed on God's altar. He stayed on God's altar. Genesis chapter 12, verse number 8. Genesis chapter 12, verse number 8. Are you still there? Genesis chapter 12, verse number 8. Yung mga nauna dyan, yung nangyari sa Egypt. But here you would find, and he removed, and pagkatapos pala niyan yung nangyari sa Egypt, and he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched tent, having Bethel on the west, and high on the east. And there, he builded an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. Nakapunta siya sa Egypt. After that, gumuntik ng mapang-asawa nung hari yung asawa niya. Kasi sabi niya, kapatid niya, kasi naman hindi siya nagsinungaling. Half-sister niya talaga si Sarah. Nung unang panahon po, pwede yan ha. Ngayon po hindi po ha. Incest po yan. So, ang nangyari po dito, pagkatapos po nito, lumipat na naman sila, umalis na sila sa Ehipto, bumalik na siya, sabi niya sa chapter 13, verse number 1, and Abraham went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with before this point. Can you imagine, during those time of Egypt, sa panahon ni Abraham, God never left him. God never left him. God made a way. He survived. Yung ang point ko, yung bang, tao lang tayo. Pwede tayo magkamali. Kagaya ni Abraham. Hello?
Are you aware you can do mistakes? I am aware of that. I am aware that sometimes pwede akong sumablay. Tao lang po, mga kapatid. But praise God, I survived. May mga pagkakataon na maaari kang magkamali. Out of nowhere, bigla ka natukso. Lagi kong ilustrasyon ng kasalanan, yung matamis na pagkain. Nung nakaraan, nagpe-fellowship kami, puro lang ako ulam. May hinatag si Brother Jules ba na matamis? Hindi ako kakain. Okay lang yan. Sa harap ko. Nung natikman ko, yun, naubos ko yung kalahati. Ganyan ang asukal. Parang kasalanan. Akala mo, hindi ka kakain. Magugulat ka, ubusin mo na. Yan ang kasalanan. Huwag kang tumabi sa tukso. Huwag kang tumagal sa mali. Magugulat ka, hindi lang ikaw ang kakain sa kasalanan, kundi lalamunin ka buong buo ng kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga panahon na yon, kumapit siya sa Diyos. Nagkamali siya ng desisyon, pero nag-survive siya. Pinakawalan siya ng Panginoon sa Egypt at nakarating siyang muli sa Canaan. Mga kapatid, just keep on. Kahit nasa gitna ka ng problema, huwag mong iwanan ng Diyos. Maaaring ang problema na yan ay dahil sa iyong pagkakamali o talagang kalooban ng Diyos, manatili ka sa Kanya. Si Joseph na naginip, how old was he? 17 years old o 13 years old? Na naginip siya na luluhod ang mga kapatid niya, lulubog ang mga tala. Aba, hindi. Siya ang lumuhod, tsaka lumubog ang mga mata niya. Binugbog siya ng mga kuya niya eh. Kung ikaw ba si Joseph, no? Lord, panaginip ko, yumuko yung mga kuya ko. Akong yumuko. Binugbog ako, hindi na ako binugbog. Binenta pa ako. He survived. Why? The Lord was with Joseph. We can do mistakes, or we can face things like Egypt in Abraham's time. A life of trials and pain. Just be sure that the Lord is with you. Because when the Lord is with you, you will survive Egypt. And after surviving Egypt, nagtayo siya ng altar muli. Ano pong ibig sabihin? The altar in Abraham's time is not just a place. The altar in Abraham's time was Abraham's life. Yung altar ni Abraham, hindi lang isang lugar yon. Kada lugar kung saan siya magpunta, nagtatayo siya ng altar kung saan siya tatawag sa pangalan ng Panginoon. Mga mahal kong kapatid, sa anumang desisyon ng buhay na inyong gagawin, manatiling ilagay sa inyong puso na hindi nyo iiwanan ang pagtawag sa Panginoon. Huwag mawawala sa inyo ang buhay panalangin, o prayer, huwag mawawala sa inyo ang buhay ng pagbabasa ng Biblia, huwag mawawala sa inyo ang pagsamba sa kanyang church, sapagkat mga kapatid, yan dapat ay hindi lugar lamang, yan dapat ay buhay ng anak ng Diyos. It must be your life. Your devotion life must be alive. Ang iyong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang iyong pakikipag-usap sa Kanya, ang iyong pag-iyak sa Kanya, ay dapat nananatiling bahagi ng iyong buhay. Si Abraham, mapunta man siya kung saan-saan, mananatili siya sa altar ng Panginoon. Mga mahal kong kapatid, ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, o saan ka mang lugar mapunta, huwag mong kakalimutang tumawag sa pangalan ng Panginoon. He stayed on God's altar. God's altar could be your church where you will worship the Lord. God's altar would be your quiet time, having a devotion between you and God. That is your altar. Always call on the name of the Lord. Huwag ang attitude nyo sa Sunday lang kayo nagtatagpo ng Panginoon. No, let it be a Monday or a Tuesday or a Wednesday or Thursday or a Friday or a Saturday that you will meet God. And you will share things with Him. Call upon the name of the Lord. Number 5. Number 1, He separated from Ur, chapter 12. He sojourned in Canaan. He persevered. He survived Egypt. He stayed on God's altar. Number 5, He saved his brother who left him. He saved his brother
who left him. Genesis chapter 14, verse number 12 to 14. Nag-away yung mga tauhan ni Abraham at saka ni Lot. Sabi ni Abraham, kailangan na ata nating maghiwalay. Sabi ni Lot, sige. Hello? And then Lot went to Sodom and Gomorrah. Sabi ni Lot, ang ganda ng lugar. Dito ko, yayaman ako dito. The plains of Jordan, nakita niya, ang ganda. Sabi niya, nandito ang pagpapala. Oh, alam niyo naman na nangyari sa kanya, di ba? Napunta siya sa municipality ni Vice Ganda. Sodom at Gomorrah. Doon siya napunta. Na kahit mga ana-anghel gustong pagnasaan ng mga tao doon, it is a sexually perverted city. Lot left him. But there was one time you would find Lot being a captive. Chapter 14, verse 12. And they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and he departed. Verse number 14. And when Abraham, are you there? Heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. Members, you want God to be your shield and your reward? Love one another. Love one another. It is so hard to love when there is pain. It is so hard to love when there is... Alam niyo, sa Manila, grabe talaga. I experience certain things na niyurakan ba yung pangalan ko? Pagkatapos, yayakapin pa ako. Kaya ang tawag ko sa kanya, si Boy Yakap. Hello? But God wanted me to love. Because that's who am I before Him. An unlovable person, had it not been by the grace of God. He showed mercy on me, and He saved my soul, and called me in the ministry. And all I can do is love. Love your brothers and sisters in the Lord. Learn to forgive those who have done things against us. They might leave us pain. They may leave us hurt. They might mock us. As long as you're right with God, love. Yes, amen. That's the power of the New Testament people of God. That new commandment that Jesus left when He left heaven, or when He went to heaven, He said, love one another as I have loved you. Abraham saved Lot despite of everything. There is this something. Now, listen. Hindi man, pag nabudol ka, hello? Sabi kasi ni Lord, love one another. Kaya sige, ipapabudol ko pa itong natitira kong pera. Uy, wag naman. Pag, hindi masama na matakot, magtiwalang muli. Hello? Naranasan nyo na bang ma-broken-hearted? Ha? Pag niloko ka na, mag-ingat ka na. Ha? Baka mamaya pangakuan ka na naman at may in love ka na naman. At iwanan ka na naman. On sakit. Hello? But I'm talking about Christian love. There are times that we can have a space. There's time that we can meditate and just ask God, Lord, how can I trust again? But don't you ever forget love. Don't you ever forget God's forgiveness. It's powerful. It's powerful. You know, in Manila, we had a conversation, we had a conference, and we talk about ethics. We have ethical codes as God's people, and we respect Christian ethics. Are you with me? But there are times that ethical codes would be broken. There are times that there would be people that will step over the line of ethics. But folks, there is something more powerful than Christian ethics, and that is Christian love. God's commandment. God's commandment. And when every time we're doing the Great Commission, I told this pastor, do not ever forget God's commandment. To love God with all your heart and to love others as yourself. It might be painful, it might be hard, but folks, it is powerful. Abraham loved Lot despite of. And God showed him, Abraham, I am your shield and your exceeding great reward. Last but not the least, he saved Lot, his brother,
And chapter 14, verse 17 and 20, even if we don't want it, pwede ba hindi nakasama yan, Pastor? Hindi ka makarating ng chapter 15 pag wala yan. He surrendered what God deserves. Genesis chapter 14, 17 to 20. Bago mag-chapter 15, pagkatapos niyang pagtanggol si Lot, iniligtas niya sa gera, habang naglalakad siya, andun si Melchizedek. Hello? Anong mangyayari? Meron siyang mga loot galing sa gera. Hatag. Hello? Andali na sana. Uwi na ako, ang dami nito. Pagkatap, uy, Melchizedek! Walang takas, ano? Tao po. Alam niyo kung bakit? Para mapatunayan ni Abraham na handa niyang pagtiwalaan ng Lord sa lahat. Sa pananampalataya, sa pagtulong, sa pagpapatawad, sa pag-survive sa problema, sa panalangin, sa pagampo, ngayon naman, sa pagbibigay. Nung nakita niya si Melchizedek, ibinigay niya yung 10 bahagi ng lahat ng kanyang natanggap sa gera. Tsaka siya kinausap ng Panginoon. Baka naman, alam ko naman na giver po kayo eh. Kaya lang, kung minsan kasi, merong ilang sa atin, kahit paulit-ulit na namang naituro sa atin, ang problem mo pa rin hanggang ngayon, hindi ka nakatatapat sa tithes mo. Kasi ayaw mo eh. Dahil, kaya lang, kasama yan sa chapter 14. Actually, yan po ang basihan natin sa New Testament tithing, si Abraham. Kasi wala pang batas ni Moises dyan eh. Walang law na nag-uutos sa kanyang magbigay ng ikapo. Wala. Walang batas, walang magpaparusa, walang curse. But it was out of faith when Abraham saw Melchizedek, he offered the 10th part of what he has taken. Mga kapatid, yan ay maliit lang na bagay. Alam nyo naman na may mga naunang mas mahalagang bagay, di ba? Ang alam ko, na-preach ko na, sa ibang church, na-preach ko yung weightier matters. Kaya galit ang Diyos sa mga Pariseyo, tithe sila ng tithes, pero wala silang awa, wala silang katwiran, wala silang grasya. Are you with me? So, mas mauna yung, kaya makikita nyo, nauna yung chapter 12. Iniwanan muna ni Lot, nag-holiness muna. Pangalawa, perseverance. Pangatlo, yung kanyang, kasama sa perseverance, yung nag-survive siya sa Egypt. Pang-apat, minahal niya ang kapatid niya. Pang-lima, natuto siyang i-honor ang Panginoon sa kanyang substance. Mahalin mo ang Panginoon. Para sa Diyos naman yan, hindi man para sa church lang. Talagang inimbento lang ng Panginoon ng church para dito natin dadalhin. Pero baka lang meron pa rin sa atin hanggang ngayon, natatakot kayong itama ang lahat. Pag nagkaroon ka ng blessing, hindi mo mag-ibigay-bigay yan para talaga sa Panginoon. Why don't you try and say, Lord, Abraham gave without the law. Sorry, Lord, right now, I will make it right. Every time I have a blessing, I will separate the 10th part to honor you with my substance. To tell you, Lord, that I love you and I surrender my life to you. And after these things, then the word of the Lord came unto Abraham in a vision saying, fear not. Pagkatapos nangyari yung mga bagay na yon, tsaka ibinigay ng Panginoon ang pangako. Wala na atang mas tatamis pa sa pangako ng Genesis 15:1 kay Abraham. Bukod doon sa seed na papanganak ang Panginoong Jesus. But just yung humanly speaking, the promise of God's protection and the promise of God being your reward, God Himself, there is no greater thing than that. But I hope and I pray that as we meditate or yearn, dream to have God as our reward, do not forget chapter 12, He separated from Ur, He sojourned in Canaan, He survived Egypt, He stayed on God's altar, He saved His brother that left Him, and He surrendered what God deserves. After these things, God gave Himself as Abraham's reward.